Ang nakaraan. Tuloy na ngang nakapagtapos itong si Marco sa kolehiyo dahil na rin sa tulong ng kanyang ama. Binigyan ito ng posisyon sa kumpanya katuwang ng kanyang amang si Eduardo. Isang gabi noon habang nasaksiyahan itong si Marco ay nabitahan kasi ito sa isang kaarawan ng isang empleyado. Isang pagtatagpo ang kailanman ay hindi niya malilimutan. Habang kasalukuyang nagsalita si Mark sa kanyang kaarawan, kasalukuyang namang nakita ni Marco ang isang magandang babae na bibihag sa kanyang puso habang nakaupo rin ito sa isang tabi. Kaya kahit medyo nahiya itong si Marco ay nilapitan niya ito para makilala. "Hi miss, okay ka lang ba dyan? Mukhang nag-isa ka lang yata ah. Bakit hindi ka sumama sa iba? Tingnan mo nga oh, ang saya nila no? Okay lang po ako dito. Gusto ko lang din pong mag-isa. Ganun ba? Anyway, ako nga pala si Marco. Katrabaho ni Mark. I'm Jessica, pinsan ni Mark." "Ganun ba? Pinsan ka pala ni Mark eh. Kaya pala halos magkamukha kayong dalawa. Okay lang ba sa'yo na tumabi dito? Wala rin kasi akong makausap eh. Nakita mo naman si Mark, di ba? Sobrang abala sa pag-entertain sa mga kaibigan nito." "Oo naman Mr. Marco. Wala nang problema sa akin. Sigurado ka ba kapag nakita tayo ng boyfriend mo na nag-ausap, baka magalit yun sa akin?" "Wala. Walang magalit sa iyo dahil wala naman akong boyfriend eh." "Ano, Jessica? Sa ganda mong yan, wala ka pang boyfriend?" Meron naman pero hindi pa ako handa eh. Lalo na at hindi ko rin kabisado ang ugali ng lalaking iyon. So, Miss Jessica, nice to meet you pala." Maya-maya pa matapos na salita itong si Mark, nilapitan niya itong si Marco. Marco, mabuti naman at nagkakilala kayo ng pinsan kong si Jessica." Sige ha, iwan ko muna kayo dyan." "Sige Mark, salamat." Lumipas ng ilang oras ay tila magkasundo na ang dalawa, yung tipong matagal silang nagkakilala. Jessica, pwede ko bang mahingi yung number mo?" Para saan Marco?" "Wala lang, gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Pero kung nagdadalawang isip ka, ayos lang sa akin." "Nako, hindi ka naman mabiro eh. Heto nga pala ang calling card ko. Just call me kung kailangan mo ng kausap." Abot langit ang saya ni Marco sa mga oras na iyon. Ito kasi ang unang pagkakataon na magkaroon siyang interesado sa isang babae. Karamihan kasi sa mga babae ay unang lumapit sa kanya pero hindi niya ito nagustuhan. Matapos ng isang kasiyahan ay nagpaalam na itong si Marco kay Mark, lalo na kay Jessica. "Sige Mark, maraming salamat sa pagpunta mo sa karawan ko ha." "Walang problema Mark. Basta bukas agahan mo sa opisina. Marami tayong gagawin doon." "Sige Marco." Tuloy na nga umalis itong si Marco sakay ng isang sasakyan. Samantalang nag-usap naman ang magpinsan. Mark, matagal mo na bang kilala si Marco? O bakit pinsan mukhang interesado ka sa kanya?" Hindi naman sa ganun pero napapansin ko kasi na parang tahimik din ang lalaking yun eh." "Nako Jessica, tahimik talaga si Marco pero pagdating sa trabaho magaling yun." "Siya nga pala pinsan, balita ko meron daw lalaking gustong manligaw sa'yo ha. Kilala ko ba siya?" Yun ba? Hindi ko pa naman siya sinasagot eh. Kahit pinangako niya sa akin na bibigyan ako ng lahat ng gusto ko." Ganun ba? Hindi ko pa naman siya sinasagot eh. Kahit pinangako niya sa akin na ibibigay sa akin lahat ng gusto ko." "Nako pinsan, tingin ko lang malaki ang gusto sa'yo ni Marco. Alam mo bang wala pang naging girlfriend ang taong yon? Paano kasi laging abala? Minsan naman hindi niya gusto ang babaeng lumalapit sa kanya. Kapag dumating ang panahon na manligaw siya sa'yo, sagutin mo na." "Mark naman, parang tinutulak mo sa kanya." "Hindi naman sa ganun Jessica pero babae talaga ang taong yon. Anyway, kilala ko ba kung sino ang manligaw mo?" "Hindi ko alam Mark kung nakita mo na siya pero nagkakilala kami noong umattend ako sa isang seminar at nag-kausap kami. Ilang araw niya akong tinatawagan at minsan ay dumadalaw sa bahay. Gusto niya kasing manligaw sa akin pero hindi pa ako handa sa isang commitment." "Naku, paano na lang Jessica kung isang araw ay magkasabay na manligaw yung dalawang taong yon sa'yo? Kailangan mo nang magpasya." "Naku, paano to?" "Mark, kung sakaling si Marco ang pipiliin ko, ano bang trabaho niyan sa kumpanya niyo?" "Naku Jessica, kung malaman mo ito, panigurado magulat ka. Kaya kung ako sa'yo, piliin mo na lamang si Marco para sa ikabubuti mo." Umalis na itong si Jessica at kasalukuyang itong nasa higaan. Hindi niya inaasahan na biglang may tumawag sa kanyang phone. Hello Ed? Bakit ka napatawag?
Jessica, bukas may gagawin ka ba? Iyain sana kitang lumabas kung okay lang sa'yo. Naku Ed, pwede naman pero sandali lang tayo ha. Kailangan ko rin kasing maghanda para sa international business meeting ko. Sige Jessica, susundin naman kita sa bahay niyo ha. Bukas. Okay Ed. Binaba ni Jessica ang phone at nakanda na ito para matulog. Ngunit may muling tumawag sa kanya. Hello? Jessica, si Marco nga pala to. Pasensya ka na kung napatawag ako sa'yo. Kinumusta lamang kita kung nakauwi ka na ba? Jessica, bago man lamang sana ibaba ang telepono, may sabihin ako sa'yo. Ano yun Marco? Kung ayos lamang sa'yo gusto kitang yayain sa isang dinner special bukas. Naku Marco, pasensya ka na pero may nakaschedule kasi bukas isang mahalagang appointment. Ganun ba Jessica? Pero okay lang, sa sunod mga araw. Sige, sa sunod mga araw na lang. Hayaan mo, ako natatawag sa'yo. Mabuti naman Jessica. Sige, maghintay ako sa tawag mo. So paano, good night. Sleep well Jessica. Hindi nga nagkamali itong si Mark na hulaan ang magiging sitwasyon ng kanyang pinsan. Nagtotoo ang kanyang sinabi na dalawang lalaki ang paramdam sa kanya. At hindi niya alam kung sino sa dalawa ang pipiliin. Samantalang nahirapan siyang makatulog dahil sa kakaisip sa kanyang pinasukang problema. Hindi rin naman matatanggi na si Marco ay magaan pakiramdam sa dalaga. Sakapin niyang siya ang makakatanggap ng oo nitong si Jessica. Hindi niya hayaan na may ibang tao makasawsaw sa kanilang planong panliligaw dito. Kinabukasan na matapos ng meeting ng dalaga ay nakipagkita ito kay Ed. Alam naman niyang matagal na ring nanligaw sa kanya itong si Ed. Pero mas nagkaroon siya ngayon ng pagpipilian. Kailangan niya rin lubos na makilala itong si Marco. Pero naalala niya ang sinabi ng kanyang pinsan si Mark na si Marco dapat ang kanyang piliin. Kinabukasan ng hapon noon ay tuloy na itong nakipagkita kay Ed. Isang mayaman ng lalaking ito at nangako itong gagawin ang lahat para sa kanya. Jessica, alam mo bang matagal ko na itong pinapangarap? Na sana sagutin mo na ako. Hindi ka magsisisi sa lahat ng ito. Ed, gusto ko sanang pag-isipan ito ng mabuti. Jessica, bakit pa? Huwag mong sabihin sa akin na may iba kang lalaki na gusto. Sabihin mo sa akin kung sino ang lalaking yun. Teka lang Ed, buhay ko to. Ako ang masusunod kung sino ang dapat kong piliin. Ayaw kong magdating ng panahon na pagsisihan ko ang lahat ng desisyon ko. Sige na Ed, may kailangan pa akong dapat gawin para makatapos na ako sa international meeting ko. Jessica, hindi ka makarating sa ganyang posisyon kung hindi dahil sa akin. I am just reminding you kung ano ang natulong ko sa iyo. Ano kaya ang gagawin ni Ed kung isang araw ay magkita sila ng lalaking na naligaw din kay Jessica? May kaguluhan kayang mangyayari sa pagharap ng dalawang lalaki. Sino kaya ang pipiliin ni Jessica? Ang matagal nang naniligaw sa kanya o yung bago lamang dumating sa kanyang buhay? Kaya mga kaibigan, atin pong abangan ang mas tumitindi pang eksena sa buhay pag-ibig ni Marco. Kung nagustuhan niyo po ang ating part 3 ay huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat po. Abangan po natin ang ating part 4.